Magandang araw mga kabugtaw. Ewan ko kung narinig niyo yung isang karakter sa mitolohiyang Grego na si Narcissus kung saan kinuha yung psychological personality order na narcissism. Narcissism, ibig sabihin, masyadong in love sa sarili, no? Masyadong selfish, gahaman. Hindi gahaman, selfish, no? Talagang akala niya siya lang yung tao sa mundo. Si Narcissus kasi isang napakagandang lalaki. Maraming babae at lalaki ang na in love sa kanya. Talagang napakagandang lalaki, no? At maraming bersyon sa kanyang kwento. Isa sa mga version na gusto ko, sila ni Echo, kasi si Echo, isang babae na pinarusahan din ng Diyos, no, na in love sa kanya, pero tinakwil niya, kaya may nagalit ang mga Diyos din. Ah, Isang araw, nakita niya yung mukha niya sa pond, sa tubig, at namangha siya talagang buong araw nandun lang siya at tinititigan niya yung mukha niya. Pinupuri niya yung kagandahan niya. At nalunod daw siya doon at kung saan siya nalunod may umusbong na bulaklak na hanggang ngayon ang tawag doon ay Narcissus flower, no? Ano ba 'tong mga taong narcissistic? Well, marami ito sa mga politicians, mga celebrities, mga clergy, at sa statistic daw sa US, around 20% of population are suffering from this personality disorder. No? Ay, maraming dahilan, maaring genetics pero wala pang ebidensya, maaring yung upbringing na talagang nilalagay sa pedestal mga magulang, or maaring nung lumalaki ay hindi pinapansin, no? At walang bilib sa kanya, kaya yun, nagko-compensate, bumabawi. No? Ito yung mga taong walang lack of sympathy, sense of entitlement, hindi ba ako kilala, no? Ah, Sense of self-importance, masyadong bilib sa sarili, excessive need for admiration. Yun, mga artista, kaya pag nalaos na, nadidepress. Mga politiko, pag natalo, no, nadidepress. No? It's a very exploitative behavior, gaslighting, yun. They make you feel that ikaw yung may kasalanan, hindi sila. No? Arrogance, no? Grandiose, may delusion of grandeur sila. May kilala ko dyan, takbo-takbo ng sa office, makmong presidente, makmong senador, di na kasi kilala ko nung taong to. Kahit tumakbong barangay captain to, hindi mananalo to. Anyway, napili ko tong paksang ito, pag-usapan si Narcissus, kasi lately, maraming post sa Facebook yung mga taong simbahan, mga obispo, kaparian, na ituloy na yung impeachment ni Vice President Sara, no? Bakit ba sila galit sa mga Duterte? Sila namang dahilan eh. No? Kasi ayaw humalik sa puwet nila ang mga Duterte. Hindi katulad ng mga past president na talagang kontrolado nila, except maybe FBR. Galit din sila kay FBR kasi protestante si FBR sa kanila. Protestante si FBR to. Nilalaro sila ng FBR. Alam ko yun, marunong maglaro si FBR. Kaya medyo kalmado. Pero si Duterte, diretsahan eh. In-expose siya pa yung ano yun, ang libro yun, yung altar something, yung mga sexual abuse ng mga kaparian sa mga kabataan. No? Ah, Kasi marami dyan, mga obispo, although may mga pari naman na kilala ko na talagang bukas palad, pero majority dyan ay really narcissistic. Kaya nga naging pare eh. So, to have a certain attention. Kasi alam ko yan, I know what I'm talking about. Kasi nagseminaryo din ako. At doon sa seminaryo, ay nako, punong-puno ng mga narcissistic people. Kaya maraming away doon, maraming inggitan doon, maraming marites doon. No? Kaya pumasok ng seminaryo yun. Kala ng mga karamihan siguro, pag pumasok ka ng seminaryo, paraiso, everybody's holy, everybody's walking 3 feet above the ground. Ay, hindi po. Kahit si San Agustin, sinabi, the best and the worst people in the world are inside the religious community. Totoo yun. No? Ah, Marami dito nakakalusot, naging pare, naging obispo, naging Santo Papa. No? Pero ganun pa rin, narcissistic pa rin. Nagturo din ako seminaryo, maraming seminaryo tinuruan ko, may mahigit na 15 taon. At doon nakita ko talaga maraming narcissistic na
seminarista. May mga alam ako seminarista, magagaling, matalino, makatao, may puso para sa tao, lalo na sa masa, no? Pero pinapalabas sila. Bakit? Kasi hindi sila yung tipong, yes, father, yes, father. No? Gusto kasi ng mga formators, ganun eh. Yes, father. They're cloning themselves. No? Ito, mga rebelde. Si Jesus, rebelde din eh. Kaya pinapalabas. Sayang. Sabi ko pa ng pari mga yun, they would have made good priest kasi talagang very creative, no? At hindi lang yes father kundi talagang they want to make something new. Ayaw ng simbahan yan kasi gusto ng simbahan yes father because religion is about subservience. Religion is about control, no? Kaya nga rin napili ko ng topic na ito because lately may isang obispo. Kilala ko itong obispo nito eh. Hindi naman magaling to, hindi naman matalino to. Kaya lang sip-sip o hindi lang sip-sip, higop nun sa amo niya na kardinal dati. Kaya naging obispo, no? Na yun, tuloy yung impeachment ng Sara, bla bla bla. Kaya nga nag-comment si Atty. Vic Rodriguez eh. Bakit tahimik kayo sa unconstitutional transfer of fund? Bakit tahimik kayo sa bilyon-bilyong kinuha sa PhilHealth, inilagay dun sa unprogrammed fund? Napag-usapan na natin yung unprogrammed fund before, no? Ano yan? Wala na yan. Nakaw na yung unprogrammed fund. Kasi may program fund, may unprogrammed fund. Ang liquidation nitong unprogrammed fund ay is mirrored, sinasalamin sa liquidation ng program fund. So mahirap makita yung nakaw. Kung wala yan, nakaw na yan. Bakit tahimik sila dyan? Bakit sila tahimik sa economic crisis? Bakit sila tahimik sa pagdudroga ng mga top officials dyan? Bakit sila tahimik na isasalang ni BBM ang bansa sa gera? No? Dahil sa mga EDCA sites, binenta na tayo sa mga Amerikano. May isa nga akong nakita sa Facebook, medyo gusto ko itong batang to eh. Pare na, estudyante ko rin dati. Ayun, ganun din. Ipinost pa yung obispong yun na sabi niya, magkita pag nilalait daw siya, ngumingiti lang siya at sabi niya, magkita na lang tayo sa last judgment. Sabi ko, that pie in the sky threat no longer works. Wala na yan. No? Tinatawanan na lang kayo ng tao. Ako, hindi rin ako naniniwala dyan sa langit, impyerno na yan eh. Na ano lang yan, it is used for control. It is used for dominance. Because if God is great, if God is good, if God is merciful, if God is loving, why will He punish people? People punish themselves. No? Uh, the Muslim also believe in hell. Ako hindi ako naniniwala sa heaven or hell. It's a product of cultural imagination. Sinabi ko na yan sa nakaraan nating episode, yung Opium of the People. The Muslim believe in hell, but for them, hell is not forever. Everything will return to God in the end. The same with Buddhism. No? A wicked person, when he dies, will go through a certain purification, torment, and may even be born as a lesser being, but eventually, everything will go back to the one. Yan na yung sinasabi ng sinaunang Gregong pilosopo na sa Parmenides. Everything will go back to the one. No? Is a Christian, hell is forever eh. Kaya wala, ginagamit lang talaga yan as control. Kaya nga, so itong bispo sabi, kita na lang tayo sa last judgment. Okay, sana totoo yung last judgment mo kasi sigurado ko, ikaw yung unang tutustahin ni Satanas dyan because of your pride, because of your arrogance, because of your selective justice. Kasi kahit si Dante Alighieri sa kanyang Inferno said, the deepest abyss of hell is reserved for those who are proud, for those who have tremendous pride. Lustful, third lang nga. Ano? Pero yun, mga narcissistic, no, na mga tao. Kaya galit sila sa mga Duterte kasi ayaw lang humalik sa puwet nila ang mga Duterte. Kaya nako, ang pagka-narcissistic nila, ang pagka-primadonna nila, affected. Kaya ginagamit yung kapangyarihan, ginagamit yung posisyon, para tirahin ang mga Duterte. Tahimik sila sa kabulastugan ng gobyerno ngayon. In fact, sinabi ko pa doon sa comment ko, alam mo ba pag nawala si Sara Duterte na mangyari? Goodbye independent foreign policy. No? At by 2027, na in-announce na ni Papa Nobel, yung Indo-PACOM, yung Indo-Pacific Command, no?
na plano ng Amerika magkagera sa Asia para makripol yung ekonomiya dito. Pero hindi naman sila haharap. Ipoproxy nila yung Pilipinas, yung Taiwan, yung Australia, yung South Korea at saka Japan tulad ng ginawa nila sa Ukraine. Hindi naman sila humarap. Sumupply lang sila ng armas. Nag, nagbigay ng strategy na palpak naman kaya talo. No? Sabi ko to sa Paddington, hindi mo ba alam ganon mangyari na milyong-milyong Pilipino ang mamamatay, no? Kasi walang independent foreign policy, nagiging tuta na kanon, naging proxy war. Hence, you are not a good shepherd. Kasi hayaan mong mamatay ang milyong-milyong Pilipino kasi naniniwala ka sa propaganda ng mga kano. Sayang ka, nag-aaral ka naman ng filosofiya at teolohiya pero hindi mo ginagamit ang utak mo para basahin na mabuti ang ang sitwasyon. Kanina pinanood ko yung ah, forum ni na Kamentong Kaado, yung 50th anniversary ng Philippine-China friendship, no? At pinaliwanag ni Kaado yung technicalities sa issue ng South China Sea. Pero sino maniniwala dyan? Mas maniniwala sila sa sinasabi ng mga radio commentator lumalabas sa mainstream media na salbahi ang China, no? At gagatungan pa ng simbahang Katoliko. Pinaliwanag ko nga sa nakaraan yung opium of the people na the Catholic Church has always been a part of the oppressive colonialization of the Europeans. No? Bago ma-elect si Tribos na to, maraming umaasa, maraming mga kampanya na si Tagul magiging papa. Sabi ko, hindi magiging papa yan. You know what? He's not white. No, it's a very racist church. Yun. Kaya, itong maraming sa mga taong simbahan, nakakainis na nakakaawa. Kasi simply because ayaw humalik sa puwet nila mga Duterte, gusto nang laitin, gusto tanggalin. Yung kinalaban nila yung EJK ni Duterte at sabi nila kaya galit sila sa mga Duterte dahil sa EJK. Pero convenient excuse na nila yung EJK na yon. Sa totoo lang, suportado ng karamihan ng mga Pilipino yon. Lalo na mga OFW. No? Kasi one time sinabi ni President Duterte, nagpapakahirap kayo dyan sa ibang bansa, malayo sa pamilya nyo. Nagpapadala kayo. Pero yung anak nyo, magiging adik o papatayin o gagahasain na ng adik. Kaya sabi ni Duterte, kaya ginagawa ko to. Kaya nung kinidnap si President Duterte, nako, kita naman natin hundreds of thousands of OFW communities all over the world nagpakita ng suporta, lalo na dito sa Pilipinas. Kung masama yung EGK, masama yung si President Duterte, hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon. Kaya, ganon, may pag-asa pa kaya ng mga taong simbahan na maging bukas palad. Ah, may kasabihan nga, you cannot teach old dogs new tricks. No? Kaya nagtiis din ako magtuturo seminaryo kasi tuwing nagsisimba ako noon, lang sinasabi yung mga pare, kundi bullshits. No? So sabi ko, at least I have to do something na magising tong, makabugtaw, magising tong mga batang to. Ewan ko lang kung may pag-asa pa. Yung iba, sa tingin ko, wala na. Hanggang mamatay sila, ganun talaga sila. No? Narcissistic. Pero mga kabataan na kaparian, mga tao simbahan, baka meron pa. Baka meron pa. No? Kung mag-isip lang sila, no? They will do critical thinking and self-examination. Baka sakali, no? Baka wala sila dyan sa cycle of narcissism which is prevalent also in the religious life. So sana magising. Kung hindi, sabi nga ng obispo, makita na lang kayo sa last judgment. Sana totoo yun para kayong unang tutustahin ni Satanas.